Magsitayo po ang lahat para si Regina Celli. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna sa langit, magalak ka, Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong taglayin, Alleluia. Ay muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi, Alleluia. Panalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Magalak ka at magpakaligaya, O Birheng Maria, Alleluia. Sapagkat ang Panginoon ay totoong muling nabuhay, Alleluia. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Heso Kristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Galak tayong lahat, si Yesu Cristo na buhay, naig sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiringang. Magalak tayong lahat, si Yesu Cristo na buhay, naig sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ika-5 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama natin ngayon ang mga intention para sa araw ngayon. Ang inyong mga intention kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo higit na sa Ukraine at sa gitnang silangan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, pinapahayag ng mga apostol ang mabuting balita at nang hindi na pahirapan pa sila ayon sa luma na tradisyon ng mga Hudyo sa ating Ebanghelyo ni San Juan. Sinasabi ng ating Panginoon na ang mundo ay napupuot at hindi makatanggap sa mga apostol sapagkat sila'y hinirang na ng ating Panginoong Hesus. Nauna sa lahat, hindi na siya tinatanggap ng mundo. Sa ating buhay, kailangan nating tanggapin ang ating Panginoong Hesus at manalig, magtiwala, at magmahal at maglingkod sa Kanya. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karapukan at kahinaan, hindi natin ito nagawa at ay nagkasala. Dumulog tayo sa iyong Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ng bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hodyo
at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem. At inuutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asya. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bithynia. Subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus, kaya't bumagtas sila sa Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tumulong ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ang langit ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanya lahat. Tayo'y lahat nalilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Purihin ang lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo ngay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang Kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo.
walang alipin higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sing lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at ngayon ikalimang linggo Sabado ay atin pong pagnilayan ang tungkol sa pagkapuot ng sanlibutan o ng mundo laban sa mga Kristiyano. Itong tema tungkol sa pagkapuot ng mundo ay titingnan natin sa konteksto din ng ating mga pagbasa na napupuot ang marami sa mga Hudyo o ang tawag doon yung anti-Semitic na attitude o pagtingin ng karamihan ng mga tao. Pangalawa, di katanggap-tanggap at napupuot sa kanila dahil sinasabi nila sila ay hinirang ng Diyos, chosen people of God. Paano naman yung ibang tao? Pangatlo, dahil sila'y napakagaling at lagi silang lahat sila ay laging matagumpay sa kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya kinapuputan sila. Yun yung tinatawag na konteksto sa mundo. Pero, tingnan naman natin bakit napupuot ang mundo o ang sanlibutan sa ating Panginoon. Iba po ang dahilan. Ang una po na dahilan, napupuot sila dahil ang kanilang pag-iisip o tinatawag na bias sa kanilang pag-iisip ay ang kanilang pag-iisip na mali tungkol sa tradisyon ng kautusan na tinatawag ng Torah, tradisyon ng mga propita na tinatawag nilang Nabiim, at tradisyon ng iba't ibang mga nakasulat sa karunungan at awit na tinatawag nilang Hitubim. At ang akala nila, yan ay hindi tinanggap ng Panginoon. At pangalawa, napupuot sila, nagalit sila dahil iba ang kanilang pagtingin sa Mesiyas, na ang Mesiyas ay dapat mula sa maharlika na linya. Hindi nila alam ng ating Panginoon ay mula nga sa maharlika na linya ni Haring David. Dahil ang akala nila, ang ating Panginoon ay nasa pamilya ni Santa Maria at ni San Jose. Si Santa Maria, ordinaryo lang, hamak lang na pamilya mula sa lahi ng mga Levita. Si San Jose na mula sa lahi kay Haring David ay nakilala lang nila na siya ay isang karpentero at hamak lang na mahirap. Kaya amain sa ating Panginoon si San Jose, kaya hindi siya katanggap-tanggap dahil sa kanyang socio-economic na status. Pangatlo, ang tinuturo ng ating Panginoon ay tungkol sa katuparan ng kautusan at ng paghahari ng Diyos. Ang katuparan ng kautusan para sa mga Hudyo at sa mundo noong panahon ay tinuturo ng mga grupo gaya ng mga iskriba at mga parisiyo.
ang mga eskriba, sila yung may alam tungkol sa pag-aaral sa salita ng Diyos, sa mga nakasulat na sinasabi ko kaninang tradisyon ng Torah, Nabiim at Ketubim, o tradisyon ng kautusan, tradisyon ng mga propeta, tradisyon ng mga iba't iba pang nakasulat. Pero ang ating Panginoon ay nagsasabi na ang panibagong utos ay Kanya pong ibinigay. Kaya itong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, atin pong nalaman sa ating Ebanghelyo kahapon na nagbigay sa atin ng Panginoon ng utos, panibagong utos, at sinasabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Wala nang pinakadakilang pag-ibig liban sa nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang iniibig. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 13. Ngayon, parang ayon sa mga eskriba, ito ay salungat sa kanilang tradisyon. Na ang kanilang tradisyon ay doon lang sa tradisyon sa tinatawag na Tanak o Torah, Nabiim, Ketubim, pero ang ating Panginoon nagturo sa kanyang bagong ebanghelyo at ito rin ay tinuturo ng mga apostol. Kaya ang mga apostol ay hindi rin katanggap-tanggap ng mga Parisiyo at ng mga eskriba. Kaya sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 18, sinasabi niya, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napupuot na ito sa akin bago pa sa inyo. At ang ibig sabihin dito, hindi katanggap-tanggap ang ating Panginoong Hesus, hindi rin katanggap-tanggap ang mga apostol, hindi rin katanggap-tanggap ang lahat ng mga Kristiyano na nagtuturo tungkol sa kautusan ng pag-ibig ng ating Panginoon, tungkol sa paghahari ng Panginoon ayon sa turo ng ating Panginoong Hesus. Ang puot ay malaking bahagi rin sa Biblia. 195 times na ulit sa loob ng Biblia ang tungkol sa puot. Kaya sa salita ng ating Panginoon sa Hebrew-Aramaiko, ang puot ay sing'a. Pero dahil ang ating ebanghelyo at ang ating unang pagbasa ay sa Koinoko na Grigo, sa Koinoko na Grigo, ito po ay miso. Kaya misi, na nasali naman sa Latin, odium, o hate, o sa ating salita, ay kinapupuotan. At itong Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 8 sumusunod, ay kaparehas din sa tinuturo ng ating Panginoon na ating makita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 22 at sumusunod, na ang mga apostol ay kinapuputan sila dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya sila ay hindi katanggap-tanggap dahil hindi rin katanggap-tanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Paano magkaroon, nagpagtanggap ng mga apostol at ng Panginoon at ng Ebanghelyo? Tinuturo rin ng ating Panginoon at makita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 28 sumusunod, na kailangan na sa versikulo 26 na kanila pong mahalin ang kanilang kapwa at magpahayag ng pagpapatawad sa kanilang kapwa-tao upang ang puot ay mapawi, upang ang puot ay mawala na. Paano naman ito sa ating buhay sa ngayon? Sa ngayon, ang ating nababasa o narinig sa ating mga pagbasa ngayon, ay nakikita rin natin
sa kasalukuyang panahon sa ibang antas na pagkapuot. Mayroon pong hidwaan ang sambayanan. Ang tawag diyan, polarisasyon. Hidwaan ng iba't ibang grupo na mayroong sinusuporta na kung anong mga pamamaraan, pag-iisip, at kung ano ang kanilang sinusuporta na kapangyarihan. At dahil dito, sa tinatawag na bangayan o pagkapuot sa isa't isa, mayroong kaguluhan sa mundo. At alam natin na may iba't ibang kaguluhan sa mundo, kagaya ng halimbawa ang nangyari hanggang ngayon sa giyera sa Ukraine. Gaya halimbawa ang nangyari ngayon sa giyera doon sa gitnang silangan. Iran versus Israel, US, at iba pang mga bansa sa gitnang silangan. At maraming mga Pilipino ang naipit dahil mayroon pong pagkontrol sa paglalakbay at pagpasok doon sa gitnang silangan na alam natin marami tayong mga kababayan na nagtrabaho doon sa gitnang silangan. Nahihirapan po sila dahil sa giyera at may kasalukuyan na mga gulo at kanila pang kinukontrol ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko na nagdadala ng mga langis, ng mga produkto at iba pa na kailangan sa komersyo. Kaya ang daming napupuot ngayon. Pagkatapos dito naman sa atin, ano ang resulta? Nagmahal ang lahat ng presyo tungkol sa petrolyo, langis at yung iba pang produkto, gasolina, crudo at iba pa. At dahil doon sa pagkamahal doon, nagmahalan din ang mga batayang mga bilihin gaya ng pagkain, gaya ng mga pangulam at mga medisina. At dahil doon, anuman ang ating kinikita, sweldo man o sa negosyo, ay hindi inakasya dahil sa nagmahalan ang lahat, dahil sa giyera. Pero nakikita natin na ang lahat ng itong mga kaguluhan ay dahil lang sa iba't ibang mga pag-iisip ng mga tinatawag na hindi makatanggap sa isa't isa ng kanilang sariling paningin at panindigan. At mayroong isang kartel, ang oil cartel, ang kartel sa ibang mga tinatawag nila na mga importante na mga produkto. At dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan dahil ayaw magbigayan ng isa't isa sa kanilang posisyon, sa pagtanggap, sa kabukasan ng kanilang sarili na magkaroon ng dialogue upang magkaroon ng proseso ng kapayapaan o peace process. Hindi lang ceasefire, dapat proseso ng dialogo sa pagtanggap sa isa't isa upang ang tunay na kapayapaan ay sumasa atin. Lahat ng kaguluhan ay may kanya-kanyang dahilan. Lahat ng puot ay may kanya-kanyang dahilan. Atin pong napakita sa ating Ebanghelyo na ang puot sa ating Panginoon at puot laban sa mga apostol, laban sa mga disipulo, laban sa mga nanalig sa ating pong Hesus Nazareno ay mayroon pang makasaysayan na mga dahilan na napakahirap banggitin at pagninilay-nilayan, ngunit nangyari dahil ito'y bahagi na ng kalakaran ng tao. Kailangan, una sa lahat, ang tao ay magbalik loob. Ang pagbalik loob na babalik sa Diyos, sa salita ng ating Panginoon, tisyo ba? Magbalik loob. Kapag lahat tayo ay magbalik loob sa Panginoon, tayo ay marunong tumanggap sa isa't isa. Marunong tayong kumikilala at magrespeto at o pagpaparangal so anuman ang kanilang mga pamamaraan, kanilang gobyerno, kanilang mga grupo at iba pa. Marunong tayong makikisama sa isa't isa na mamuhay na kahit nagkakaiba tayo,
nagkakaisa tayo sa isang Panginoon. Nagkakaisa tayo sa kapayapaan sa buong mundo. Nagkakaisa tayo sa pag-unlad ng kapatiran sa buong mundo. Hindi tayo sa kaguluhan. Tayo ay para sa Diyos ng pag-ibig. At kung may pag-ibig, maiwasan ang bangayan. Kung mayroong pag-ibig, may sakripisyo ang isa't isa upang ang ipairal ay ang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Ngayon, tayo ay panahon na manalangin din sapagkat hindi lang na bangayan sa politika at sa mga bansa, bangayan din sa relihiyon at ginagamit pa ang tungkol sa pananalig at panampalataya at dahil sa pag-iral ng ibang grupo ay gumagamit ng dahas upang magsimula ng gulo. Panahon na tayo'y manalig sa Diyos na Ama, na Diyos na nagmamahal sa atin. Panahon na manalig tayo sa ating pong Hesus Nazareno, ang anak ng Ama na nagkatawang tao upang ituro sa atin ang pag-ibig, upang mamuhay tayo sa pag-ibig. Panahon na tanggapin natin ang kilos ng Espiritu Santo, na kilos ng pagkakaisa at pagkamulat upang mamuhay tayo sa paghahari ng Diyos at mamuhay sa katotohanan, kapayapaan, katurungan at buhay na naayon sa pag-ibig, higit sa lahat sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao, ganyan pagmamahal sa sarili. Yun pong naniwala na kailangan dapat tayong magkaisa at mamuhay sa kapayapaan ng isang tinatawag na dialogue of love and life. Pumalakpak na ang malakas upang ang Diyos ang siyang maghari ng ating mga puso. Diyos ang mangunguna sa lahat at hindi ang mga kayamanan at kapangyarihan at katanyagan. Diyos ay siyang pumapanginoon ng bawat puso ng tao upang walang mapupuot bagkus ang umiiral, pagpapatawad, kapayapaan, katarungan, at katotohanan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumubuhay sa Kanyang anak mula sa mga patay. At dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok at atin pong sambitin, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, patarilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong busugin sa mabubuting aral. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo, naway patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo,
at ipag-adya nawa ng sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, panitilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, panitilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo ng walang katapusan sa iyong kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap bunga ng pagkaunawang mali na kaming bubuhayin sa pamagitan ng mapagligtas na kapangyarihan ni Kristo. Ning namin ito, pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig, bilang kong natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ko kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsusubaybay ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng kaloob mong walang katapusan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanin tunay nga marapat na kay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihiyain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi, bigan lang handog. Kay kaysa namang siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon XIV na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin na magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsunod. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at subo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Si Kristo ay nabuhay, hallelujah. Lubos ngang nagtagumpay, hallelujah. Sa lahat niyang kalaman, hallelujah. Magalak at mag-iba, hallelujah. Si Kristong Jesus natin, hallelujah. Narito na't kapiling, hallelujah. Siya'y muling pagkabuhay, hallelujah. At walang hanggang buhay, hallelujah. Tayo ay nabubuhay, hallelujah. Sa Espiritong bigay, hallelujah. Kristong nagmamahal, hallelujah. Sa Diyos amang banal, hallelujah. Inahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Pong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas linggo sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa ang himala ng Pong Jesus Nazareno @gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsusubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga ipinagpakasakit sa ngalan, sa gipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan na yung inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at yung hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na magkaroon ng kabutihang loob at kabukasang loob upang hindi mamumuhay sa pagkapuot, bagkus mabuhay tayo sa pag-ibig sa Diyos na napapahayag sa pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon na po ang pagpasbas. Ngayon na po namin taas bagya, may bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inigmos ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan lalo na para sa ilangan ng tulong at awa. Makamtanawa namin ang kasagutan na may na loob na tinatanaw. Masani po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito na may lalo kaming maging mapaglingkod, masunod at tapat sa imong ating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay, ng kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan sa isat ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.